Anak? Nilingon ni Josie ang boses na yun. Inihintuy niya ang pagwawalis nang makita ang palapit na ama na si Danilo. Naroon siya sa kalsada sa labas ng kanilang bahay. Tay, papasok na po ba kayo? Inabot niya ang kamay dito para magmano. Pinagmasdan niya ang amang inayos ang pagkakasabit sa isang balikat ng lumang bag. Kailangan niyo po ba talaga magstay in doon sa barracks? Napatingin si Danilo sa panganay na anak. Senior citizen na kayo. Hindi ba kayo mahihirapan sa construction site? Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko pa naman magtrabaho. Natitigan ni Josie ang umiti, pang-ama. 3 kapatid mo pa ang nag-aaral. Kailangan magtulungan kami ng nanay mo para mapagtapos sila. Napahinga siya ng malalim. Pasensya na po kayo at hindi ako nakatulong sa inyo. Ano ba yung sinasabi mo, Josie? Sobra-sobra na nga ang sakripisyo mo para sa pamilya natin. Bukod sa maaga ka nagtrabaho, hindi biro ang magwalis sa kalsada katulad ng ginagawa mo. Napangiti siya na malungkot. Mauna na ako at baka makiiyakan pa tayo mag-ama rito. Hinawakan siya nito sa braso. Napangiti siya na maliit. Mag-ingat po kayo. Ikaw din, mag-ingat ka sa mga sasakyan habang nagwawalis ka. Opo. Nasundan na lang ang tingin ni Josie ang ama na maglakad. Hanggang sa mapansin niyang bukas ang sirang bag nito. Tay! Bukas po ang bag niyo. Baka po mahulog ang gamit niyo. Pahabol niya. Itinaas lang nito ang kamay para magpaalam. Napangiti na lang siya pero napaseryoso din ang anyo. Sa edad ng tatay at nanay niya ay dapat nagpapahinga na ang mga ito. Pero hindi magawa dahil sa kapos sila sa buhay. Ipinagpatuloy niya ang pagwawalis. Nang may mahulog na mga balat ng pagkain, itinaas niya ang tingin. Ay, nahulog! Napaikot ang mga mata ni Josie nang makitang kapitbahay na kambal na sina Odette at Odessa. Hayaan mo na, kambal. May tagawalis naman tayo dito. Segunda ni Odette. Nababagot siyang huminga ng malalim. Alam niyo, kambal ng kasamaan. Kambal, pumasok na kayo sa trabaho ninyo. Sinimulan niya na magwalis. Pero natigilan din ng apakan ng kambal ang dulo ng walis tingting. Nagtitimpi niyang binalikan ng tingin ang dalawa. Ang totoo, nakakalito na ako sinong basura. Ikaw ba o yung winawalis mo? Tanong ni Odessa. Ako rin nalilito kung sinong una kong wawalisan sa inyo kapag hindi pa kayo umalis. Sagot naman niya, nakangiting nagkatinginan ng kambal bago nakahalukip-kip na lumapit sa kanya si Odette. Akala mo ba natatakot kami sa iyo, Josie? Nakikita mo ba ang pagkakaiba namin ng kambal ko sa iyo? Patuloy nito bago hinagod ng tingin ang dalagang nakasuot ng mahabang manggas na uniforme at sombrero. Tama si Odette. Ikaw, isa lang tagalinis sa mga kalat habang kami nagtatrabaho sa malamig na opisina. Dagdag ni Odessa. Iniwas ni Josie ang tingin. Kababata at kaibigan naman niyang kambal noong bata pa sila. Pero malayo talaga ang agwat nila sa buhay. Kung mga ito nakapagtapos ng kolehiyo at mayroong magandang trabaho sa munisipyo, siya ay diretso sa pagbabanat ng buto sa kalsada. Sa madaling salita, may pinag-aralan kami habang ikaw wala. Araw-araw at maghapon kang nasa ilalim ng init ng araw. Hindi natatapos sa pagmamaliit si Odette sa kanya. Kung ganon, bakit niyo pa ako pinag-aaksayan ng oras? Sarkastikong tanong niya. Napakunot siya na magtawanan ng kambal sa harapan niya na nag-appear pa. Gusto lang naming ipaalala sa iyo na hindi magbabago ang buhay mo at ng pamilya mo. Seryoso niyang tinignan si Odette. Ipinanganak kang mahirap, tatanda kang mahirap, parang nanay at tatay mo.
Napasigaw ang kambal na agad takot na naghawak ng kamay nang hilain niya ang walis na tinatapakan ng mga ito. Hoy! Anong ginagawa mo sa kambal ko? Tinanaw ni Josie ang palapit na si Mayet. Malusog ang katawan nito at maputi. Maayos din ang pananamit at may suot na alahas. Sa kanilang lugar ay ito lang nakakaangat sa buhay. Palibhasa, nakapangasawa ng may pera. Ikaw na naman, Josie. Inggit na inggit ka talaga sa kambal ko. Nanipis ang labi niya ng pamewangan ng ginang. Itinuro niya ang sarili. Ako po? Naiinggit? Aling Mayet, yung kambal niyo po ang lumapit sa akin. Sila tong nagsasabi ng kung ano-ano. Bumaling ito sa kambal. Anong sabi niyo sa kanya? Na mahirap sila. Sabay at malungkot na sagot ng dalawa. Muli siyang binalikan ng tingin ni Mayet. Oh, totoo naman yun ha. Napairap si Josie. Mayaman ba kayo para magalit ka? Kahit na, Aling Mayet, totoo naman na isa kang kahig, isang tuka lang kayo. Kayo nga ang pinakamahirap na pamilya dito. Sa squatter kayo nakatira. Magkapit bahay lang po tayo. Pagtatama niya. Pero maganda at may second floor ang bahay namin. May gate kami at may sliding window. Katwiran nito. Gigil siyang napahinga ng malalim. Kayo? Humigpit ang kapit niya sa kahoy kung saan nakakabit ang walis tingting. Construction worker lang si Danilo. Yung nanay mong si Alma, kapurit lang din naman ang kita. Tapos ikaw, tagawalis ng kalsada. Oh, anong tawag mo doon? Kung umaasa ka na makakaahon at mapapatayan kami, paano? Kapag nakawalis ng ginto o ng lotto ticket? Nakangisi lamang ang kambal habang dire-diretso ang pangaalipusta sa kanya ng ina ng mga ito. Yun lang ang pag-asa niyong makaahon sa hirap. Diyan ka nga. Ang aga mong buwisit sa buhay. Nilingan ni Mayet ang mga anak. Bakit kasi kinakausap niyo pa ang kaminera na yan? Sayang lang siya sa oras. Halina kayo. Nauna ito maglakad habang may hinahalungkat sa bag. Habang ang kambal ay nakangiti at maarte siyang kinawayan. Napailing na lang si Josie habang tinatanaw ang mag-iina na ubod ng mata pobre. Bakit pa ganoon ang ugali nila? Nakapagpagawalan ng mataas at batong bahay. Akala mo hindi na nakatapok sa lupa. Naiiling siyang nagtuon sa mga kalat, pero napahinto siya sa mga masasakit na salitang narinig. Kahit noon pa man ay hinahamak na ang pamilya nila na mag-iinang yun, pero hindi pa rin siya masanay. Dahil wala namang masasanay sa sakit na ginagawa ng paulit-ulit, ipinagpatuloy na lang ni Josie ang trabaho. Hanggang sa matigilan sa akmang pagwalis sang makita ang kapirasong papel sa tapat niya. Maliit na dinuduyan yon ng banayad na hangin. Yumuko siya para pulutin yon, pagkatapos itinuwid ang likod. Isang lotto ticket ang nakita na mga mata niya. Tinignan niya ang petsang naroon. Oh, kakataya lang nito ha. Mukhang nahulog to kung kanino. Tumanaw siya sa malayo. Nakita niyang nakalayo na mag-iina. Sa kanila kaya to? Tanong niya sa sarili. Akma na siyang hahakbang. Josie, saan ka pupunta? Marami pang kalat doon. Dagdag ng kasamahan niyang street sweeper na si Diday. Teka lang. Ihahabol ko lang to kay Aling Mayet. Tinignan nito ang hawak niya. Lotto ticket? Oo, nahulog yata niya. Hindi naman ata tumataya ng loto si Aling Mayet. Kuripot kaya yun. Hindi yun magsasayang ng pera riyan. Tintigan niya ang hawak. Kanino to? Halika na, magwalis na tayo. Naunang maglakad paalis si Diday. Nang maiwan ay hindi nga alam kung ano ang gagawin at saan ilalagay ang tiket. Hanggang sa ilagay niya yun sa bulsa ng suot na pantalon.
Josie, anak? Nay, ipinunas ang dalagang kamay sa suot na damit at ipinatong ang kauhugas sa baso sa ibabaw ng kahoy nilang mesa kinaumagahan. Lumabas si Alma sa hinawing kortina mula sa maliit nilang kwarto. Ibili mo nga ang mga kapatid mo ng almusal, kahit tinapay lang. Akma itong kukuha sa bulsa. Ako na lang po, Nay. May pera ka ba? Opo, may natira pa naman sa sahod ko. Nagpunta sa malapit na tindahan si Josie. Napatingin pa siya sa mataas sa bahay ng mag-iina na si Mayet. Komportable ang mga ito nag-aalmusal sa teres. Pagbili po, Anya. Ano yon? Sumilip sa maliit na butas ang tindera. Tinapay po, 3. Sige, sandali lang. Kinapa niya ang bulsa at natigilan na ang mahanap ng kamay ay ang kapiraso at madulas sa papel. Inilabas niya roon ng isang loto ticket. Tumataya ka ng loto? Singit ang tindera nang ilabas ang binili niya. Oh, bilhin mo na tong dyaryo para makita mo kung anong lumabas na numero. Sinamayat lang naman ang may telebisyon dito, pero laging sarado ang bahay. Pinagkatitigan niya ang nakasabit na dyaryo. Magkano po ba to? 25. Inabot niya ang baryang pambayad sa tinapay. Hindi bali na lang po. Kinuha na niya ang binili at humakbang, pero natigilan din. Parang ayaw humakbang ng mga paa niya. Wala sa loob na napatingala siya sa bahay nila Mayet. Hindi niya alam kung anong nasa isip nang bumalik sa tindahan. Hinila niya ang dyaryo at nagbayad. Oh, akala ko ba hindi ka bibili? Tanong ng tindera. Hindi naman po masamang minsang sumugal. Makahulugan niyang sagot. Sa eskinita ay hindi na nakatiis si Josie. Binuksan niya na ang dyaryo. Mabilis siyang iginala ang mga mata. Lotto result, lotto result. Paulit-ulit niya sabi. Natuon ang mga mata niya sa ilang numero na naroon. Kinagat niya ang nakaplastik pang tinapay para makuha sa bulsa ang lotto ticket. Teka lang. Kinakabahan niyang sambit. Ipinagtapat niya ang mga numero. 2, 4, 23, 31, 6. Higit-higit niya ang hininga sa huling numero. 11? Nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang pagkakatulad ng mga numero sa dyaryo at sa hawak. 6 na numero! Ah! Naputol din ang malakas na sigaw ni Josie nang takpan ang sariling bibig. Ibig sabihin, Grand Lotto Jackpot? Tanong niya habang hindi alam kung saan babaling, hanggang sa nagmamadali siyang tumakbo sa kanilang bahay. Ano yon, Odessa? Tanong ni Mayet na nakatanaw sa veranda kung saan kitang-kita ang lahat ng mga kapitbahay. Nakita niyo ba si Josie? Tanong nito bago nagbaling sa katabing kakambal na kaparehong may hawak na baso ng juice. Bakit parang kumakatalon siya para namang nanalo siya sa loto? Balik tanong ni Odette. Nagkatinginan ang magkakambal. Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Lumapit na ang hindi nakatiis sa si Mayet at sinundan ng tingin kung saan nakatuon ang atensyon ng mga anak. Ano ba yon, ha? Mama, mukhang may swerteng dumating sa street sweeper na yon. Sumbong ni Odessa. Ano namang klaseng swerte? Yun ang dapat nating malaman. Siguradong sagot ni Odette habang may mataling na tingin sa barong-barong na bahay ng kapitbahay. Nay! Agad na isinarado ni Josie ang pinto ng kanilang bahay. Gulat namang napalinga rito si Alma. Ano ba yun? Bakit ka nasigaw? Nasaan ang tinapay namin, ate? Reklamo ng kapatid niyang nasa mesa na rin. Tensyonado kung lumapit sa mga ito. Nay! Kiko! Ningning! Dudoy! Isa-isa niyang tawag sa mga ito. Abang na abang naman ang mga ito sa sasabihin niya.
Nanalo ako sa loto! Tumalon siya sa saya. Ano? Paano ka nanalo? Hindi ka naman nataya. Heto, Nay. Inilapit niya ang dyaryo at tiket. Gulat siyang tinignan ng ina. Nanalo ka nga! Mabilis na nagtayuan ng maliit niya mga kapatid. Nanalo ka, ate! Ibig sabihin, mayaman na tayo? Oo, mayaman na tayo. Magbisa kayo, Nay. Kukunin na natin ang Lotto jackpot. Na makapagbihis ay nagmamadali silang lumabas ng bahay. Napaatras lang si Josie nang makitang nakaabang at tila nakikinig sa pinto ang kambal at ina ng mga ito. Mahigpit niyang hinawakan ang bag kung saan ng Lotto ticket. Anong ginagawa niyo dito? Tinapangan niya ang tono. Hindi naman alam ng mga ito ang isasagot. Namamasyal? Nauutal na sagot ni Odette. Sa harap ng bahay namin kayo, namamasyal? Paglilinaw niya. Natahimik naman ito. Saan ba ang punta niyo? Usisa ni Mayet. Bakit niyo po tinatanong? Hinawakan niyang ina at mga kapatid. Halina kayo. Mabilis silang naglakad paalis. Naiwan namang naiinis ang kambal at si Mayet. Ano ba kasi narinig niyo? Bisit na tanong nito sa mga anak habang nandidiri na lumilipot ang mga mata sa paligid. Tapos ng usapan nila nang dumating tayo. Kaya wala akong narinig. Iritang sagot ni Odessa. Pero isa lang ang sigurado. May itinatago silang nagpapasaya sa kanila. Sambit ni Odette. Kasabay ng paghalukip-kip. Congratulations on being the solo winner of the Grand Lotto prize worth 750 million pesos. Laglag ang mga panga ni Josie sa narinig na premyo. Ngumiti ang kaharap nilang empleyado ng opisina na nagpapatakbo ng Lotto game. Inilapit nito ang kamay sa kanya. Milyonaryo na po kayo. Nagkatingin na sila mag-ina. Milyonarya? Nay? Ako? Naiiyak niyang dugtong. May luha na tumango si Alma. Oo, anak. Isa ka ng milyonaryang street sweeper. Nagyakap silang dalawa. Nay, mayaman na tayo. Hindi na tayo magugutom. Naalala niya ang ama. Agad siyang bumitaw sa pagkakayakap sa ina. Kailangan tong malaman ni tatay. Ma'am? Singit ng empleyado. Sir? Tanong niya dito habang nagpupunas sa mga luha. Mag-aalok kami ng tulong para sa inyo. Kung paano hawakan ang pera nyo. At magandang simulan yon sa pagbili nyo ng bagong bahay. Tumango ang dalaga at ngumiti. Ate, bahay ba ito o kaharian? Patakbong pumasok ang tatlong nakababatang kapatid ni Josie sa loob ng malawak na bahay. Ma'am, heto po ang susi. Tinanggap niya ang susi ng bahay mula sa kanilang financial advisor. Salamat po. Nang umalis ito ay binaling niya ang ina. Hindi ko po makontak si tatay. Baka nasira na naman ang cellphone na dala niya sa kalumaan at sa 1 linggo pa ang balik ng tatay mo. Napahinga siya ng malalim hanggang sa may naisip. Ganito na lang, Nay. Tatawagan ko si Diday. Sasabihin ko, pakisilip niya si tatay sa bahay. Sasabihin mo ba sa kanya na nanalo tayo sa loto? Inosenteng tanong ni Alma. Nag-iisip niyang tinitigan ng ina. Sinong nanalo sa loto? Mabilis na naglalakad si Mayet ang tangkambal nito sa kumpulan ng mga kapitbahay sa harap ng tindahan. Sino ngang nanalo sa loto? Ulit ang ginang habang nagpapaypay ng abaniko. Si Josie raw. Kaya pala kahapon namili siya ng dyaryo. Nanalo na pala siya. Sagot ng tindera. Pero alam niyo ba? Mahinang saad ni Diday nang inilapit ang mukha sa mga kaharap. Naglapitan naman ang lahat ng nakapalibot dito. Ganoon na rin ang mag-iina ni Mayet.
Napulot lang ni Josie yung ticket sa winawalis niya. Hinanap pa nga niya yung may-ari. Tinignan nito ang ina ng kambal. Hindi ba? Hindi naman kayo nagtaya ng loto? Bakit? Akala niya kasi sa inyo ang tiket. Dahan-dahan nagkatinginan na mag-iina. Aling Mayet? Nagtaya ba kayo sa loto? Hindi ba't kuripot kayo? Patuloy ng mga kapitbahay. Akin ang loto na yon. Bulalas ang ginang. Nagtaka naman ang anyo ng lahat. Makahulog kasi nulya pa ni Mayet ang kambal na anak. Tama si Mama. Sa amin ang tiket na yon. Sang-ayon ni Odette. Si Odessa naman ang sunod na nagsalita. Nahulog ni Mama yon nung naglalakad kami. Tapos napulot na magnanakaw na street sweeper na yon. Naguluhan naman si Diday at mga kaharap nito sa pag-angkin na mag-iina sa winning lotto ticket. Nasaan na ang babaeng yun? Nilapitan ni Mayet si Diday. Sumagot ka! Napayuko ito nang itaas ang ginang ang hawak na abaniko. Sabihin mo kung nasaan siya at ang lotto ticket. Ang alam ko, nakabili na sila ng bahay. Nakuha na nila ang premyo. Natigil na si Mayet at nag-isip. Binulungan naman ito ni Odette. Kahit na Mama, pwede nating bawiin ang bahay. Siguradong hindi pa nila nagagastos ang ganoong kalaking pera. Tila nabuhayan ng loob ang ginang. Galit na pinagkatitigan nito si Diday. Sabihin mo na, kung ayaw mong dumikit itong abaniko ko sa mukha mo. Natatakot naman itong napaatras. Sasabihin ko na. Sabay-sabay na ng pangiti ang mag-iina nang malaman ang lugar kung saan ang mag-anak. Kasalukuyan nagwawali si Josie ng kanilang garden nang marinig niya ang sunod-sunod na doorbell at kalampag sa gate. Hoy! Magdana ako ng lotto ticket! Magsilabas kayo riyan! Napakunot siya. Sino pa yun? Anak, may tao yata sa labas. Bumaba na rin mula sa entrada si Alma, sabay silang mag-ina na nagtungo sa gate. Hoy, Josie! Aling Mayet? Nag-aarkong kilay na tanong niya at sinulya pa ng kambal nitong parehong nakapamewang. Ano pong ginagawa niyo dito? Akin na ang lotto ticket ko. Po? Tinignan niya ang nakalahad nitong palad. Bingi ka ba? Akin na ang lotto ticket ko. Nagkatinginan sila mag-iina. Kay Mama ang napulot mong ticket, segunda ni Odessa. Kaya kami ang dapat nakitira dyan sa loob ng bahay. Sigaw ni Odette at akmang lalapit pero hinarang niya ang mga ito. Paano ako maniniwala sa inyo na kayo ang may-ari ng ticket? Napahinto ang mag-iina. Sige nga, kung sa inyo talaga yon, ano ang 6 na numero? Dagdag niya. Walang ideyang nagkatinginan ang mga ito. Hindi sa inyo ang lotto ticket. Hinarap siya ni Odessa. At hindi din sa iyo ang ticket na yon. Kumurap ang mga mata niya. Alam naming napulot mo lang yon habang nagwawalis ka. Nagulat na lang siya na bigla nitong hablutin ang buhok niya. Kaya ibigay mo na yun sa amin! Josie! Agad na tumulong si Alma nang makitang sinabunutan ng kambal ang anak pero hinila ni Mayet ang buhok nito. Napakunot noo si Anton habang nagmamaneho. Sa daan malapit sa bahay niya ay may nag-aaway na mga babae. Ilang beses siyang bumisina pero hindi natinag ang mga ito. Napilitan siyang bumaba, lumapit at pumagitna. Tumigil na kayo! Hinila niya ang braso ng isa. Nang akmang mawawalan ng balanse ang isang babae, ay kinabig niya ang bewang nito. Napahinto rin na mag-iina at si Alma. Tila nahipnotismo si Josie kaharap ang isang makisig na lalaki. Kitang-kita niya ang mga magagandang mata nito. Nang kumurap ay natauhan din siya. Agad siyang lumayo rito. Inayos namang otomatiko ni Anton ang nagusot na suit at tinignan ang mga babaeng kaharap na gulo-gulo ang mga buhok. Ano bang nangyayari dito? Tanong ng binata.
Naharangan niyo ang daan at hindi tama na nagkaaway kayo sa kalsada. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa. Tatawagan ko ang homeowner president. Hindi pwedeng nakakaabala kayo ng mga kapitbahay. Ito kasing Diyos ito. Ninako ang loto ticket namin. Sagot ni Mayet na ibaba ni Anton ang hawak na cellphone. Hindi totoo yan. Hindi kayo ang may-ari ng ticket. Pagtatanggol ni Alma sa anak. Tandaan mo to, Josie. Gagawin namin ang lahat para maibalik sa amin ang loto ticket. Banta ng ginang at umalis na kasunod ang kambal. Nilapitan si Josie ng ina. Ayos ka lang ba, anak? Tumango na lang siya. Magtapat ka nga sa akin, Josie. Sinalubong niya ang mga mata nito. Sa'yo ba talaga ang loto ticket? Napulot ko po yun, Nay. Paano kung si Mayet nga ang may-ari nun? Bukod sa hindi naman tumataya si Aling Mayet, paano po siya ang magiging may-ari ng ticket kung hindi niya alam ang mga numero, Nay? Napatingin si Josie sa lalaking nakatayo at tila nakikinig lang sa kanila. Saan mo napulot ang ticket? Tanong nito, seryosong natitigan niya ito. Ako nga pala si Antonio Benaflor, isang abogado. Inilahad ng binata ang palad na wala sa sariling inabot niya. Abogado kayo? Tanong ni Alma. Opo. Kung ganoon, baka po pwede niyo kaming tulungan. Inayan ng kanyang ina ang abogado na pumasok sa loob ng bahay. Sa sala nila ito pinatuloy. Hindi sa'yo ang ticket, pero ikaw ang nakapulot? Opo, attorney. Tugon ni Josie. Saan mo napulot? Kasalukuyang silang magkaharap ng binata. Sa kalye po, malapit sa amin. Walang pangalan ang ticket? Kahit pirma sa likod? Wala po. Kung meron man, ibinalik ko na yun sa totoong may-ari. Napahinga ng malalim ang abogado. Makakasuhan ba ang anak ko? Tanong ni Alma. Wala rin naman pong ebidensya sina Aling Mayet na sa kanila ang tiket. Dugtong ng dalaga. Kung sakali mo napulot, ibig sabihin lang, isa sa lahat ng dumaan ang posibleng may-ari. Nag-iisip na sambit ni Antonio. Sinulyapan niya ito. Natatandaan mo pa ba kung sino ang mga dumaan doon habang nagwawalis ka? Inalala ni Josie ang araw ni iyon. Bukod sa ilang mga batang estudyante at kay tatay, sina Aling Mayet at ang kambal niya dumaan noong umagang yun. Kung ganoon, ipagpalagay natin na imposibleng galing yun sa mga batang estudyante. Kung nahulog man yun ni Aling Mayet, napansin mo bang naghahalongkat siya ng bag o kahit wallet ang dumaan siya sa iyo? Pumikit ang dalaga at pilit na inaalala ang lahat pero nahawakan niya rin ang noo. Hindi ko matandaan. Naiiyak niya sagot. Napakurap naman si Anton. Kung alam ko lang na magiging ganito, sana hindi na lang ako nakapulot ng loto ticket, anak. Nay, sanay naman po tayo sa hirap, pero hindi sa problemang ganito. Gusto mo bang ibigay na lang ang loto ticket kay Aling Mayet? Napalinga siya sa abogadong seryosong nagtanong. Marahan siyang umiling. Hindi, dahil alam ko sa puso ko na hindi siya ang tunay na may-ari ng ticket na iyon. Sagot niya. Kung ganoon, dapat ka manindigan na hindi sa kanila ang loto ticket na napulot mo. Desidido siyang tumango hanggang sa tumindig ang abogado. Mauna na po ako. Anak? Ihatid mo na muna si attorney. Utos si Alma. Na makalabas ang gate ay humarap si Anton sa dalaga. Sa tingin ko, wala kang dapat ipag-alala. Napatingin si Josie sa abogado. Hindi mo ninakaw ang ticket at walang maisasampa na kaso laban sa iyo. Pero kilala ko po si Aling Mayet at ang kambal niya. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila.
Isa pa, mga nakapag-aral sila habang ako, isa lang street sweeper na kaya nilang tapakan. Josie, tama? Tumango naman siya. Walang kinalaman sa katayuan sa buhay ang pagsasabi ng katotohanan. Walang magagawa kahit ang isa pang dalubhasa kung hindi totoo ang sinasabi niya. At ikaw naman, bilang isang street sweeper, kailangan mo lang manindigan sa katotohanan yun. Kung hindi talaga sa kanila ang lotto ticket na inaangkin nila, huwag mong hayaang mapunta yun sa kanila. Napataas ang mga balikat ni Anton nang mabilis na hawakan ng dalagang kamay niya. Attorney, kayo na lang po ang maging abogado ko. Seryoso na patitig ang binata sa magkahawak nilang kamay. Natigilan naman si Josie at agad na napabitaw. Pasensya na po. Ayos lang. Kung gusto mo talaga maging kliyente ko, tinatanggap ko ang kaso mo. Formal na inabot ni Anton ang palad sa kanya. Dahan-dahan naman niya tinanggap yon habang nakatitig dito. At nandoon lang ang bahay ko. Nang magbitaw ay sinundan niya ng tingin ang itinuro ng binata. Pumunta ka lang kapag may problema sa kaso. Salamat, attorney. Pinanood na lang niya ang pagsakay nito sa kotse bago siya tuluyang pumasok sa loob. Kinaumagahan ay napahinto si Josie sa pagdidilig ng halaman sa labas nang huminto ang isang taxi sa tapat ng kanilang bahay. Kumusta naman ang buhay, Reyna, sa malaking bahay na ito? Kayo na naman, Aling Mayet? Sinulyapan niya ang kambal na sina Odette at Odessa na taas pa ang mga kilay. Hindi mo pa rin ba ibabalik sa amin ang lotto ticket? Matapang na lumapit siya sa mga ito. Bakit ko ibabalik ang bagay na hindi nyo naman pagmamay-ari? Aba! Ang yabang mo na! Bakit? Di ba milyonarya ka na? Magkasunod ang nanggagalaiting kambal nang lapitan siya. Sa amin ang pera na yan. Amin dapat ang bahay na to. Walang sa inyo. Sagot naman niya. Bakit ba hindi na lang kayo maging masaya para sa kapwa nyo? Noong kayo ang nagkaroon, hindi kami naging perwisyo sa inyo. Kayo pa nga itong araw-araw kami hinahamak. Kaya pwede ba? Tigilan ninyo na ang pagiging gani. Anong sabi mo? Bago pa siya malapitan na mag-iina ay agad niyang itinapat sa mga ito ang hawak na hose ng tubig. Napatili naman ang tatlo habang nababasa hanggang sa lapitan ni Odette si Josie. Akmang itataas itong kamay nang may pumigil iyon kasabay ng pagbagsak ng hose. Ikaw na naman? Tanong ni Odessa sa lalaki. Pwede ko kayong kasuhan sa ginagawa niyo sa kliyente ko. Kliyente? Ulit ni Mayet. Sinulya pa ni Anton ang dalaga bago binalikan ng atensyon ang basang-basang mag-iina. Sa oras sasaktan niyo si Josie o ang sino man sa pamilya nila, magsasampa kami ng kaso. Ma, anong gagawin natin? Bulong ni Odette. Kailangan natin makuha ang premyo ng lotto ticket kahit anong mangyari. Paano? Singit naman ni Odessa. Lakas loob na humarap ang ina ng kambal sa dalawa. Ayaw nyo na manggulo kami? Napakunot ang noo ang dalaga. Maghati tayo sa lotto jackpot. Alok nito. Nagkatinginan naman sina Josie at Anton. 750 million pesos yan. Kaya sige, 60/40 ang hatian. Ako naman ang tumaya ng mga numero na yan habang ikaw ang walang hirap na nakapulot. Sandali. Pagitna ni Anton. May ebidensya po ba kayo na kayo talaga ang tumaya ng loto na yun? Natahimik si Mayet. Ang taong mainaangking isang bagay o kahit pa na ari-arian ay dapat may matibay na ebidensya na nagpapatunay na sa kanya ngayon. Lihim na nagkatinginan ang kambal. Wala. Kailangan pa ba yun? Nag-aareglo na nga kami. Humakbang ang ginang para lumapit kay Josie pero humarang ang abogado. May mga dati ba kayong tinayaan ng lotto tickets na may katulad ng mga numerong naroon sa winning lotto ticket?
Nilingon ni Mayet ang mga anak. Nang sa ganoon, mapaniwala niyo kami na sa inyo talaga yun. Wala kaming dating tiket. Hirap na sagot nito. Kung ganon, wala kayong ebidensyang hawak. Dahil napanaginipan ko ang mga numero na yon. O baka sabihin mo, hindi totoo, attorney. Hindi ka naman makakapasok sa panaginip ko. Kumpiyansang sagot ng ginang. Napangiti naman ang mga anak nito, tila nabuhayan pa ng pag-asa. Napahinga na lang si Josie. Mawalang galang na po. Pero pwede bang sabihin nyo ang mga numerong nasa panaginip nyo at nasa loto ticket? Tanong ni Anton. Naging awang ang labi nito at hindi alam ang isasagot. Maliit na napangisi ang abogado. Ma, gumawa ka ng paraan. Bulong ng kambal sa ina. Hoy, attorney. Matalas pa ang memorya ko. Lalo na pagdating sa numero. Noong magising ako ng araw na iyon, sinulat ko ang mga winning numbers sa yan. Saan nyo isinulat? Pwede niyong gamitin na ebidensya para sa loto ticket na gusto niyong makuha. Walang papel, kaya sa palad ko nalang inilagay. Kung ganun, hindi sapat ang ebidensya niyo kung magsasampa kayo ng kaso. Siguradong wala ring mangyayari. Napasigaw na lang sa inis si Mayet. Galit na pinagkatitigan nito si Josie. May araw ka rin. Mababawi din namin ang jackpot prize ng loto ticket na yan. Banta nito bago umalis. Nang makaalis ang mga ito ay binalingan ni Anton ang dalaga. Alam ko nagsisinungaling siya. Hindi sa kanya ang loto ticket. Sinabi ko na, hindi siya titigil, attorney. Hinawakan siya sa magkabila ang braso nito at pinagkatitigan. Kaya wag din tayong huminto na protektahan na swerting sa inyo. Inilagay ni Josie ang baso ng tubig sa ibabaw ng mesa na nasa tapat ng abogado. Salamat. Inokupahan niya ang silya pagkatapos ay napahinga ng malalim. Tinanaw niya ang mga kapatid na masaya naglalaro sa swimming pool at bantay-bantay ng ina. Ayos ka lang? Tanong ni Anton. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Naging sabik ako sa bagay na hindi ko naman pag-aari at sa ginhawa na may bibigay niyo sa amin. Sinalubong niya ang mga mata ng abogado. Pero ang loto ticket na yon ang nagpabago ng buhay namin, na buhay ng mga kapatid ko. Sa buong buhay na hinahamak kami at minamaliit, ngayon lang kami nakakuha ng pagkakataon na makaranas ng ganito. Kaya, makasarili ba ako kung hindi ko hinayaang mapunta sa ibang tao ang premyo? Alam natin na hindi nagsasabi ng totoo si Aling Mayet. Ganoon na rin ang kambal niya. Kaya hindi mo dapat ibigay sa kanila ang jackpot prize. At wala rin namang ibang nag-claim ng winning ticket. Muni siyang mabigat na napahinga. Josie, hihinto lang si Aling Mayet sa panggugulo sa inyo kung maaalala mo ang araw na napulot mo ang loto ticket. Muling napaisip ang dalaga at umiling. Wala talaga akong matandaan ng araw na iyon, attorney. Napatingin siya sa kamay nang hawakan yun ng abogado. Ayos lang. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Siguradong matatagpuan din natin ang totoong may-ari ng loto ticket. Tumango siya bago ngumiti ng tipid. Nakahanda naman akong ibalik sa kanya ang premyo. Paano kayo? Sanay kami sa hirap, attorney. Sinulya pa ni Josie ang ina at mga kapatid. At sapat na sa akin na minsan na iparanas ko sa kanila ang ganitong buhay. Ngumiti si Anton at mahigpit na hinawakan ang palad ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, tutulungan ko kayo. Maraming salamat, attorney. Anton na lang. Putol ng abogado nang ngumiti. Kasama ni Josie ang ina at mga kapatid, pati na rin ang binatang abogado na magbahagi ng pagkain at tulong sa mga dating kapitbahay. Salamat, Josie. Kahit papaano naalala mo kami. Sambit ng kapitbahay ng abutan niya. Walang anuman. Kung may kailangan kayo,
Nagsabi lang kayo sa akin. Salamat at ikaw ang nakapulot ng lotto ticket. Singit ni Diday na susunod na sa pila. Kasi kung si Aling Mayet ang nakakuha niyan, siguradong sosolohin niya ang pera at yayabangan tayo. Sumang-ayon naman ang lahat. Pasensya ka na rin kung nasabi ko sa mag-iina kung nasaan kayo. Naiintindihan ko, Diday. Mukhang sunod-sunod ang swerte ng buhay mo, Josie. Dagdag pa nito na nanunugsong sinulyapan si Anton na nahihiyang ngumiti. Siya si Anton, isa siyang abogado. Pagtatama naman niya. Pero bagay naman kayo. Umugo ang kantsawan hanggang sa matahimik ang mga na magkakapitbahay. Nang may galit na sumigaw. Itigil ang kasiyahan na to! Nahati ang mga tao sa gitna at doon lumitaw si Mayet. Kasunod ang kambal nito. Pagod na ibinaba ng dalaga ang hawak na kahon ng pagkain. Ano, Josie? Akala mo ba susuko kami ng ganun-ganun lang? Hindi ako titigil hanggat hindi namin nabawi ang milyones na winning prize sa loto. Sinabi ko na, kailangan nyo ng ebidensya. Meron na, attorney. Mayabang na putol lang ginang kay Anton. Napakunot noon naman sila. Pumalakpak ng isang beses si Mayet. Pinanood nila ang kambal. Umikot pa ang mga ito bago inilapit at hinarap ang isang cellphone. Nadiyan ang CCTV video ng araw na dumaan ako. At kitang-kita diyan na inahalungkat ko ang bag ko. Lumapit si Anton para kunin ang cellphone. Pinagkatitigan niyo ng abogado. Nakita rin ba sa video na may nahulog mula sa gamit nyo? Nakatingin na mag-iina. Kailangan pa ba yun? Mas matibay yung ebidensya. Hawak mo ng ebidensya, attorney. Bakit ba ayaw mo pang maniwala? Kambal, kunin niyo ang lahat ng ibinigay na street sweeper na yan. Sa atin lahat yan! Agad naman lumapit ang dalawa. Nagkagulo ng hindi yun basta ibigay ng dalaga. Ganoon na rin ng mga magkakapitbahay hanggang sa tumalsik si Josie. Galit na kinuha ni Mayet ang isang kahon at akmang iahagis sa kanya ng may humarang. Tay? Nakatingala niyang tanong. Ayos ka lang, anak? Itinayo siya ng ama. Ang tagal namin kayong kinokontak. Hindi ako basta makauwi sa inyo. Bakit po? Maiiahon ko na sana kayo sa hirap. Napakunot noo siya na makita ang naiiyak na ama. Anong ibig niyo sabihin, Tay? Josie, anak. May ilang buwan na ako nataya ng loto. Nagbabaka sakaling magbago ang buhay natin. Ang kaso, nanalo nga ako. Nawala naman ang loto ticket ko. Mabilis sa tumulo ang luha niya nang malinaw na bumalik sa alaala na ang ama ang unang dumaan ng araw na iyon. At ang siragbag na iyon, kung saan sigurado siyang nahulog ang loto ticket. Umiyak siyang napayakap sa ama. Tay, bakit hindi ko kayo naisip? Tanong niya. Anong ibig mo sabihin? Napatingin si Josie sa kambal na kinukuha ang lahat ng nasa mesa. Sandali siyang kumalas sa ama. Hoy! Kayo! Tawag niya. Nang humarap ay tig-isang sampal ang binigay niya sa mga ito. Gulat ang dalawang napahawak sa pisngi. Walang hiya ka? Bakit mo sinaktan ang kambal ko? Magdanakaw ka! Gigil niyang pinigilan ang papalapulsuhan ng ginang, kaya lang natigilan. Hindi ako magnanakaw. Anong hindi? Ayaw mo nga ibalik ang ninakaw mong ticket. Wala ako ninakaw at wala akong ibabalik. Paninindigan niya. Dahil hindi rin naman sa inyo ang loto ticket. At hindi din sa iyo yan. Pero tatay ko ang may-ari ng loto ticket at napulot ko. Natahimik ang lahat. Anong ibig mo sabihin, anak? Lumapit si Danilo kay Josie. May luha siyang nagbaling dito. Tay, ako ang nakapulot ng winning loto ticket nyo. Naging maluha-luha ang mga mata nito. Talaga? Opo. At bakit kami maniniwala sa iyo ang ticket?
Hindi pa rin nasuko sa pag-angkin si Mayet. Sinulyapan ng dalaga ang ama. Agad na hinalungkat nito ang bag. Lumapit naman si Alma at mga kapatid niya rito. Ito ang mga dating lotto tickets na tinatayaan ko. Kinuha niya yon bago naiiyak na napangiti. Ito nga ang mga numero na yun, Tay. Sa inyo nga ang ticket. Mahigpit silang nagyakap. Seryoso lumapit si Anton sa mag-iinang natahimik. Yon ang sinasabi kong matibay na ebidensya. Ebidensyang wala kayo. Kahit ang may-ari ng lotto outlet makapagtotoo na sa akin ang lotto ticket na iyon. Dagdag ni Danilo. Siguro naman ngayon, titigil na kayo, Aling Mayet. Si Josie ang lumapit. Dahil kung hindi, kayo ang kakasuhan namin ng pangaharas. Tanggapin niyo na ang katotohanan na ang dating hinahamak niyong street sweeper, isa ng anak na milyonaryo. Nagsigawan ang mga kapitbahay niya sa saya. Naiinis naman na umalis ang mag-iina. Naiiyak na humarap siya sa ama at sa inang kayakap ang mga kapatid niya. Maraming salamat, Tay. Salamat at nangarap kayo na magandang buhay para sa amin. Para sa atin. Salamat din, anak. At ikaw ang nakapulot ng akala kong swerte na nahulog at naglaho. Nakangiting pinagmasdan ni Anton pati na rin ng mga kapitbahay ang mag-anak na magkakayakap. Simula ng araw na iyon ay hindi na ginulo si Josie ni Mayet at ng kambal nito. At nagpasalamat siya sa abogado na ngayon ay nobyo ng si Anton. Habang pinagmamasdan ni Josie ang magandang bahay kung saan silang nakasilong, masasabi niyang malayo na sila sa buhay nila noon. At dahil yon sa biyayang ibinigay sa kanila ng Diyos na habang buhay niyang ipinagpapasalamat. Sadyang nga ang buhay minsan nasa itaas at nasa ilalim. At sino nga naman ang makapagsasabi na ang nakasanayan niyang pagdampi ng walis sa kalsada ay magiging daan ng pagbabago ng kanilang buhay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!